Good morning sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Yan. So salamat sa Diyos sa araw na ito na Kanyang binigay sa atin. Ano po? Sa panahon na tayo ay magkasama-sama at magpuri sa Diyos sa oras na ito. Alam niyo, sa kalayaan na meron tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen ba doon? Makapag-aral sa Kanyang salita, makapagpahinga sa Panginoon, na kung buong puso po nating iisipin at pagtutuunan yung yung ating mga puso, yung ating mga sarili, habang tayo nakatuon sa Panginoon, lalo na ating mas nararanasan at nagiging makabuluhan yung ginagawa nating pagharap sa Diyos. Yung pagkilos at pamumuno niya sa ating sama-samang ginagawang pagsamba na ito. Mga biyaya ng Diyos o means of grace na pinagkaloob niya sa atin. Yung salita niya na ating pagbubulayan ngayon, sa mga panalangin na ginagawa po natin, yung singing through worship song, kapag tayo ay naglo-Lord's Supper, so ang lahat po ng ito ay ginagamit ng Diyos para makita natin yung kabutihan niya at kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo, para iparanas sa atin yung Kanyang kalooban. Na sa ganitong paraan ay mas lalo pa nating siyang nakikilala sa ating buhay. And so yung kaaliwan at kagalakan ng ating mga buhay, ng ating katawan na ito, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, ay nakukuha natin sa mga pagpapalang ito na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa buong linggo, na mga pinagkaabalahan natin, yung mga inintindi natin, mga bagay-bagay na inaasikaso natin sa buhay na ito, sa inyong mga trabaho, sa mga may negosyo, yung ating mga pag-aalaga sa ating mga anak o ng mga anak sa magulang, yung ating pamilya na binigay ng Panginoon, pag-aaral ng mga anak natin, gawaing bahay, talagang ang daming aasikasuhin, ang daming iintindihin. Di po ba? Ditong nakaraang mga linggo, marami sa atin ay dumanas ng pagkakasakit. At marami pang iba na mga bagay na iniintindi natin, inaasikaso natin sa ating buhay, di po ba? So, kamakailan ay, I think last 2 weeks ay nakiuso sa sakit din. No? At salamat sa Diyos sa biyaya niya na patuloy po na nagsusustain sa akin. Konting ubulan na lang, kaya lang yun nalipat doon sa iba kong kasama sa bahay, sa pamilya, ngayon kay Julius naman. So continue to pray for us na totally ay gumaling sa mga sakit po na ito. So salamat sa Panginoon sa mga ganitong mga asikasuhin. Hindi lang ako, I think lahat sa atin, ang daming inaalala. Kaya napakagandang pagkakataon na tayo ay narito ngayon at nagkakasama-sama. Walang dahilan para hindi ka dumalo sa araw na ito ng Panginoon. Alam niyo yun? Itutulak mo ang iyong sarili para pumunta sa church o be intentional kasi ito ay para sa ating kabutihan. Ito ay para sa ating kapahingahan. And ultimately, para sa karangalan ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at layunin para sa Kanya at sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Kaya salamat sa Panginoon sa napakalaking pribilehyo na tayo ay narito po ngayon. Bago lang tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa padalangin. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa iyong kabutihan at patuloy na pagkakaloob sa amin ng buhay para ipaglingkod po sa iyo. Salamat sa iyong biyaya sa mga pangangailangan namin na natatanggap araw-araw. Salamat din po sa mga katagunan sa panalangin, sa kagalingan, sa karamdaman, sa provisions mo araw-araw, hindi mo po kami pinagkukulang. Hindi mo kami hinahayaan na malagpasan po ng iyong pagkalinga at pagkukup sa amin. Salamat din po sa pag-aadya mo sa amin sa anumang gawa ng kaaway, sa paglalayo mo sa amin sa anumang kasamaan, Panginoon, o kahit kapag may pagkakataon na dumarating yon, may pagka-atake ng kaaway, nariyan ka para kami tulungan. Ikaw po yung aming nagiging gabay sa lahat ng ito. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong anak, sa Panginoong Hesukristo na iyong anak. Dahilan para kami ay iyong tanggapin at makalapit sa iyo ng may ganitong lakas ng loob sa panalangin. O Panginoong Jesus, napakadakila ng iyong ginawa.
Napakabuti ng balitang ito para sa amin ng mga makasalanan. Hindi namin kailangan karapat-dapat tanggapin ito sa aming buhay. Ang maligtas sa tiyak na kaparusahan na talagang laan sa amin. Pero ibinigay mo ang iyong sarili upang mamatay sa krus para sa amin at bayaran dito ang parusang talagang kami ang tatanggap, pero inako mo ang lahat ng ito, Panginoong Jesus. O anong laking galak ang sumaamin. Sagot sa napakalaking problema na kinasadlakan naming mga tao. Nag-iisang solusyon upang mapanumbalik kami sa pinakamahalagang relasyon sa buhay na ito. Ang kami ay maipagkasundo sa isang Diyos na banal sa pamamagitan ng iyong anak. Nagtitiwala po kami na sapat ang ginawa ni Kristo upang maranasan namin ang ganitong kalaking pribilehiyo. Banal na Espiritu, patuloy mo siyasatin ang aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng iyong salita, patuloy kang tumawag sa kaligtasan ng mga tao. Na kung meron dito sa amin ay wala pang pananampalataya at personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, matanda o kahit bata, lalaki o babae, ay maging dahilan ito upang magdala sa puso ng mga taong nakikinig ngayon sa tunay na pagkilala at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo lamang. At sa bawat isa sa amin na mga mananampalataya o nagsasabing mananampalataya sa iyo, ay lalo pang magpalakas sa pag-asa at katiyakan ng aming pananampalataya na ikaw din ang nagkaloob. At tulungan kami na patuloy na mamuhay sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Bigyan mo po kami ng tamang understanding sa iyong salita. Hindi ang idea o ang opinion ng tao, kundi ang salita mo ang mangibabaw sa aming puso tungo sa patuloy na pagbabago, sa lalo pang pagkakilala sa Panginoon, mag-apo yung pagsamba namin sa iyo, pagmamahal sa aming kapwa, pamumuhay sa kabanalan, pagsunod at paglilingkod ng tapat sa Panginoong Jesucristo. O Diyos, gamitin mo lamang po ang oras na ito para sa kapahayagan ni Kristo na dakila at makapangyarihan, na karapat dapat sambahin at pagkatiwalaan. Ang lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa pangalan niya. Amen. Nabanggit ko nung una, sa hindi na maintindihang nararamdaman ko last 2 weeks ago. So, nung una parang sakit lang ng katawan, alam niyo yun, parang pagka ipinahinga mo lang yung sakit ng katawan, marirecharge ka na uli. Pero yun nga, parang yung mga sumunod na mga araw, parang nag-progress yung sakit ng katawan, sumakit yung ulo, sumakit yung lalamunan, ay anilagnat ng paulit-ulit, and then naiwanan ng pag-uubo. Tila ba yun nga, nakiuso sa sakit. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat, pagpapagaling sa mga gamot din na na-take para makatulong, para gumaling, at sa mga prayers po ng bawat isa. Pero I just want to share itong kasagsagan nitong aking na-experience na sakit. May time talagang akala ko ay masusugod na sa ospital at magpapakonfine pa. Pero yun nga, talagang hindi natuluyan sa tulong ng Diyos. Sa panahong ito, kahit sa mga ganitong kalagayan na na-experience ninyo o ako nga, ang isa sa maganda na nangyari kahit during this time na pagkakasakit, nagkaroon po ako ng sapat na oras para makapagbulay sa Diyos. Ginamit niya yung mga resources, yung audio Bible, and then makapag-pray, makapakinig ng sermons. Hindi masyadong makapagbasa kasi talagang masakit sa ulo. Kaya nitong mga nakaraan lang lately, nakapag-tuon para makapagbasa, then ihanda itong sermon na ito. So salamat sa mga resources, napakinggan yung mga sermons, and may kaugnayan dito sa ating pag-uusapan sa Hebrews. Ang sabi nga ng ibang mga scholars dito, yung letter of Hebrews. Siguro ang isa sa pinaka-nagustuhan ko personal sa aklat na ito, of course, yung Holy Scripture, particularly I think yung sa yaman at makikitang malinaw na tinuturo ang malaking kaugnayan ng redemptive activity ng Diyos. So mula sa lumang tipan, patungo sa bagong tipan. Na itong ginawa
at ginawa ng Panginoong Jesucristo ay kitang-kitang katuparan from Old Testament scriptures. So mamaya makikita natin yan sa ating text na pagbubulayan natin. Bukod sa ang book na ito, though nabanggit ko ito before, nung mag-share din po ako ng Hebrews, yung kahitikan po nito o yung katotohanan ng gospel, kitang-kita po dito. Mula sa unang pahina pa lang nito, o chapter 1 hanggang chapter 13, ituturo ng author nito, so hindi nabanggit kung sino, ang persona ni Jesucristo, yung kanyang pagiging tunay na Diyos at pagiging tunay na tao. Ang kanyang ginawa at ang kanyang karanasan, kadakilaan, pagiging higit sa lahat, hindi lang sa mga unang tao noong sa lumang tipan, no? Na kinikilalang dakila sa kanilang pananampalataya o bilang mga tao o lingkod ng Diyos. So makikita yan dun sa Hebrews 11, nagbigay ng mga pangalan dito, si Noe, si Abraham, Melchizedek, Moses, David at marami pang iba. Kundi maging sa bawat pangyayari o kaganapan sa kwento ng Biblia, particularly in the Old Testament era, ay pumapatungkol walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. Ito na ang pinakadahilan kung bakit napakahalaga na pagtuunan natin ang aklat na ito at pag-aralan. Sa ating text, kitang-kita yan. So ito yung layunin na gagawin ko po ngayon, na pagbabahagi, na makita natin ang ilang mga truth, no? Yung mga susunod na babanggitin ko. Una, ibigay natin yung sermon series title sa pag-aaral natin ito, sa Hebrews. So pinamagatan natin yang si Kristo higit sa lahat. Then yung ating sermon title ngayon, nakalagay din yan sa inyong worship bulletin. Pag-uusapan natin ang walang katulad na kadakilaan ni Kristo. So dito ko susubukan na talakay ng lahat po ng ito. May 2 puntos ang nais kong ibigay sa ating pag-aaral. Una, si Kristo ang huling kapahayagan at katuparan ng lumang tipan. So mahati itong mga talatang ito sa ating text sa chapter 1 verse 1 to A. And then yung second, si Kristo ang kapahayagan ng kapangyarihan at kalwatian ng Diyos. Verse 1 to B hanggang verse 3 lang po. No? So ituloy na lang natin yung verse 4 sa ibang pagkakataon. So I think yung section na yon ay tatalakay about the angels or kahigitan ni Kristo sa mga anghel. So bago ito, katuwang iba nating mga kasamang tagapangaral, ni Brother Jock, Pastor Aldrin, ay aming ibabahagi ang book na ito sa series na pinangungunahan ng ating Pastor Derek sa Exodus. And continue to pray for us. And kasabay noon ay yung pagpapasalamat ko sa Panginoon na magkaroon ng pribilehyo para mangaral ng salita ng Diyos. Dito sa ating text, so basahin ko lang uli, maiksi lang naman sa Hebrews 1, 1 to 4. So bear with me, buksan nyo ang inyong mga Bible. Ang sabi dito, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan na makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ang ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na binigay sa kanya ng Diyos sa higit na dakila. So, sa pagtalakay nitong ating text, mahalaga na makita natin una sa lahat kung ano ba ang kalagayan o context nito ng mga taong pinatutungkulan ng author of Hebrews. So sa panahong ito, masasabi natin na karamihan sa kanila ay mga converted na sa Christianity or itong mga Jewish believers na ito. No? Mga taong converted na sa Christianity. From Judaism religion to believing in the Lord Jesus. Makikita yan sa nilalaman ng letter na ito. Tulad na mababasa natin sa mga sumusunod. Chapter 3 verse 1a, ang sabi doon, mga kapatid sa pananampalataya. At kasama sa pagkatawag ng Diyos. Then verse 6b, at tayo ang kanyang sambahayan.
There's a sense ng community of believers. Verse 12, mga kapatid, again, sabi ng author doon, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran Diyos na buhay. Chapter 4, verse 3a, tayong mga sumasampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Then chapter 12, verse 5a, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Then 13.1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. So sa mga talatang ito na nabanggit, maiintindihan na sila ay mga, they are believers. Pero, ganun pa man, may makikitang problema sa kanilang kalagayan. Bagamat, yes, sila ay mga believers na, pero tila humaharap sila sa issue ng pagtalikod sa pananampalataya. O yung theological term na apostasy. So, ina-address ito ng author ng Hebrews. Binasa natin kanina yung isang verse tungkol dito, sa verse 12 of chapter 3. Mga kapatid, ulitin ko lang, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Then in chapter 5, verse 11 to 14, na sinasabi ritong kinakailangan pa rin silang turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Actually, hanggang chapter 6, tinatalakay ito ng author. Na yun nga, itong malaking panganib ng pagtalikod sa pananampalataya. So dadaanan natin ang mga yan na mas may detalye sa mga susunod. Ang gusto ko lang ipunto rito ay ang sila'y huwag nang bumalik pa sa dati nilang gawing pananampalataya o relihiyon ng Judaismo. Balikan ang mga tuntunin o rituals na ginagawa nila. Kaya sinasabi ng author dito sa Hebrews 13:9, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa mga pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na yan ay wala namang natamong pakinabang. Maaring mabigat o hindi madali para sa kanila to. Kasi mayroong kasabay na pagtuligsa o persecution sa kanila ng mga kapwa nila Hudyo. Bukod pa sa challenges o yung sufferings o mga tiisin na kanilang kinakaharap sa pagsunod nila sa Panginoong Jesucristo. Hebrews 10:32 to 39. Yung tendency o yung temptation na balikan na lang nila yung kanilang mga nakagawian. Dagdag pa rito, kasi during this time, ayon din sa ilang mga naunang nag-aral po dito, gusto ko lang i-quote yung sinasabi dito ni Warren Wiersbe tungkol dito. Nag-start siya doon sa question niya na why did the writer ask his readers to evaluate their faith and what Jesus Christ had to offer them? Ang sagot niya dito, because they were going through difficult times and were being tempted to go back to the Jewish religion. Ang sabi niya, the temple was still standing when this book was written. And the priestly ceremonies were still being carried on daily. Just try to imagine, araw-araw may existence ng ganoong mga ginagawa ng mga Hudyo na ito. How easy it would have been for this Jewish believer to escape persecution. Takasan na lang nila by going back into the old Mosaic system that they had known before. So para bang wala na lang away o diskusyon pa, at dahil may tukso ng paghila sa mga taong ito, pabalik sa dati, maybe, balik na lang siguro sa dati para wala ng hirap. Possible response yun. Pero makikitang may seryosong reminder at warning dito na hindi nila dapat baliwalain at gawin pang bumalik sa dati. Kasi in a sense, pag-reject yun sa Panginoong Jesucristo mismo. Sa ginawa niya o natapos na ginawa na niya sa krus para sa kanilang kaligtasan at katayuan bilang mga mananampalataya sa harap ng Diyos at sa harap ng kanilang o sa harap ng mga tao. Same is true with us believers in Christ. Hindi man katulad ng kanilang situation o kinakaharap o mga problema na nararanasan nila, hindi natin alam eksakto, bagamat wala o hindi naman siguro tayo humaharap o
o may temptation tayo ng pag-aalay ng mga hayop para dalhin sa Diyos, na kapag pupunta tayo dito sa worship hall, may dala tayong tupa o kambing para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siguro wala namang ganon. O gawin ng mga rituals or ceremony sa paglapit sa Diyos. O di kaya'y pagsamba sa mga anghel. Pero maaari namang tayo'y hindi man katulad nila, subalit tayo'y humaharap din sa mga problema o paghihirap o kahit ng pag-uusig na nagdudulot sa atin ng pagtitiwala na lang sa ating mga sarili, sa halip na sa Panginoong Hesukristo. Yung isipan na gusto na lang nating gawin ang sarili nating diskarte, makuha natin yung isang bagay na gusto nating makuha, kahit maging kapalit ng pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Mga banta, kung hindi tayo magiging sensitibo sa puso natin, na kahit makompromiso ang ating pananampalataya, kasi katwiran natin, kailangan natin makuha ang isang bagay. At yung umiiral sa atin, kasi kaya ko naman to, magagawan ko naman to ng paraan. Marunong naman ako, malakas naman ako, maimpluwensya naman ako, magaling naman ako. Puro si ako. Pangalawa, maaaring hindi natin alam o may ilan sa atin dito na tinatabangan tayo sa mga espiritual na bagay na kahit alam natin na pinakamahalaga sa buhay natin na dapat ay hindi natin binabaliwala. Panlalamig sa iyong personal worship sa Panginoon. Walang ganang pananalangin sa iyong puso. Pagpapabaya sa iyong spiritual nourishment through His Word. Sa ating pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kanina in-announce yung ating Bible reading plan. So, kamusta yun sa'yo? Di ba? Kasama ba ito sa yung regular na schedule? At least, regular mo itong ginagawa. Hindi lang basta binabasa ang salita ng Diyos, kundi ito ay binubulay at pinamumuhay natin. Ano pa ang makikita natin dito? Walang ganang pagdalo sa mga pagtitipon sa iglesia, sa mga discipleship group, sa grace community, sa mga activities ng church, lalong-lalo na ang ating lingguhang pananambahan, na tila ba ang ilan sa atin parang walang halaga. Ang pag-attend ay hindi priority. O kahit sa mga kasalanan na pinaglalabanan natin, sa halip na talagang pinapatay natin to araw-araw sa ating puso, ay mukhang nagpo-progress pa ito sa'yo. O baka mas lalo pa nating nagugustuhan ito. Niyayakap at minamahal ang kasalanan na sa tingin natin, ito naman kasi yung nagsasatisfy sa akin. Mga idols ng ating puso, sa halip na sa Panginoon natin hanapin at sa Kanya tayo tumingin at ipagkatiwala. Kung hindi tayo magiging sensitibo o discerning sa bagay na ito at pakikinggan ng Kanyang warning sa atin mula sa Kanyang salita, delikado at mapanganib ito sa atin. O kahit hindi man natin sinasabing direktang tinatalikuran natin ng Panginoon, alam niyo yun? Wala naman siguro sa atin magsasabi dito na, ayoko na sa iyo, Panginoon. Pero again, very subtle. Dahil nga sa kasalanan ng mga natitira pa sa atin, ito yung problema. Kapag hinahayaan natin ang ating puso ay makipaglaro rito. Mag-indulge, mag-enjoy, maging passive lang, gawing idols sa mga ito, parang pagpapakamatay o suicide na to sa puso natin. Again, napaka-problematic at delikado nito sa atin. Dadalhin tayo nito sa tiyak na kapahamakan. Hindi ko sinasabi na mawawala yung kaligtasan ng mga tunay na may pakikipag-isa sa Panginoon. Tunay nga eh. Dahil alam natin ang tunay na Kristiyano hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Lalabanan natin ito. Kaya magandang itanong natin mga kapatid, nilalabanan ba natin ang kasalanan? Dito magkakatalo. Kung tapat natin itong ginagawa sa tulong at biyaya ng Diyos sa ating puso. Kaya mahalaga ang pagsisiyasat ng puso at hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa atin. At kung tayo nasusumpungan, ngayon, sa mga oras na ito, sa kalagayan ganito, all we need to do is to repent of our sin, talikuran ito, at magtiwala lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At salamat sa Diyos, buti na lang,
Napaka-gracious ng Diyos. Lagi niya tayong itinuturo sa kanyang anak, sa kanyang salita na napakarunong at makapangyarihan, simple at mauunawaan at sapat sa pangangailangan ng ating espiritual na buhay. Pakinggan natin at buong pusong sundin at ipamuhay ito para sa karangalan ng Diyos. Ang problema o issue ng apostasy na kinakaharap ng mga Christian Jews na ito, o kahit tayo ng mga mananampalataya na sa panahon natin ngayon, ay hindi maikakaila. Hindi ito mapapasubalian. Totoong nangyayari at posibleng mangyari. Realidad po ito. Marami na tayong nakita, naobserba, nalaman ng mga professing Christians before, subalit hindi nagpatuloy. Nag-backslide. Maybe tumalikod na talaga sa pananampalataya at bumalik na sa dating pamumuhay. Posible rin naman, in the first place, hindi sila talaga genuinely converted. Sobrang lungkot yun sa atin. At yung prayer natin na naway wala ni isa sa inyo o ni isa sa atin ang humantong at mahulog pa sa ganoong kalagayan. Kaya napakahalaga na seryosohin natin ang sinasabi sa atin ng kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos o ang Biblia na ang sentro nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay ituturo tayo nito sa nag-iisang sagot o lunas, solusyon sa problemang ito ng kasalanan, lalo na ng pagtalikod sa pananampalataya. Kay Kristo lamang natin tunay na matatagpuan at makukuha. Hebrews 12:2a, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Nag-focus ang author ng Hebrews dito na yun nga, yung upang ang mga Kristiyanong ito ay huwag nang mahulog sa bitag ng pagtalikod o pagbalik sa lumang relihiyon ng Judaismo. Nag-umpisa siya dito sa verse 1 of chapter 1. Sabi doon, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So una sa lahat, makikita na nagsimula sa Diyos na siyang nagsalita sa mga tao noong una. Sa Ingles, God spoke to our fathers by the prophets. May specific na mga tao, may specific na panahon, paraan, o variety of ways. Ang ganda siya sabi ng author dito. So bago niya sabihin sa verse 2, ang diin o pinakapunto sa Panginoong Jesucristo, na siyang pinakadakila, mataas sa lahat at katuparan ng lumang tipan, binigyan niya muna ng pansin kung ano ba ang mga pangyayari o nangyari noong nakaraan. Lalo na kung paano nangusap ang Diyos o nagpahayag siya sa iba't ibang mga tao. We understand that the Old Testament are very significant. Hindi ito tinatrato na mas mababa sa bagong tipan. Ito ay salita ng Diyos. Ito ay kasamang bahagi ng buong kwento ng Diyos. Ang ganda ng pagtalakay kanina na pinangunahan ng ating Pastor Derek sa ating class. Mas ma-appreciate natin kapag nakita natin sa kabuuan, lalo na noong una na siya'y nangusap, nagsalita, nagpahayag sa iba't ibang tao, hindi man lahat ay propeta pero sa kategoryang ito, dahil nga ang Diyos ay nagsasalita sa kanila. Halimbawa, sa kanyang pagpapahayag sa unang mga tao o ninuno natin na sina Adan at Eva, Genesis 3, nung magkasala ang unang tao. So dito ay kinausap sila ng Diyos tungkol sa kanilang ginawang pagsuway at parusa sa kanilang kasalanan. Kay Noe, makikita din natin yan, Genesis 7, nung siya'y magawain ni Yahweh ng barko para dito ay maligtas ang kanyang pamilya sa igagawad na parusa ng Diyos sa kasamaan ng mga tao sa pamamagitan ng baha. Genesis 12, kay Abraham, nung siya'y tawagin ng Diyos at mangako sa kanya, may mga instances kahit sa panaginip ay nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. Kay Jacob through dreams, kay Joseph, kay Moses, nung tawagin siya ni Yahweh, Exodus chapter 3, then chapter 20, nang ibigay ng Panginoong Yahweh ang 10 utos. Sa isang account pa sa Exodus 33:11, ang description dito ay ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. Then kay David, 1 and 2 Samuel, at sa iba't ibang propeta ng Diyos na sina Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and so on and so forth. At hindi lang yon. Ang sabi pa ng author, sa iba't ibang paraan. O mayroong specific o variety of means. Dito papasok yung
Una kong nabanggit kanina, tulad sa vision, panaginip, pangitain, prophecy, symbol, sacrifices, events, and typology o anino. Na itong typology, so gusto lang natin yan i-define ng konti, no? Galing sa aming manual sa Siemens Trust, translated dito sa Taglish. Yung typology ay isang uri ng analogy na ginagamit sa biblical literature. Maaari nitong paghambingin ang mga tao, bagay, institution at iba pa. Ang mahalaga dito ay ang pagkakaroon ng uri ng progression o pagpapabuti, kung saan ang huling tao, bagay o pangyayari ay mas maipakita ang higit na kahalagahan sa kasaysayan, specifically from Old Testament scriptures. Sa ibang salita, ang type ay isang pattern o anino na sa ilang paraan ay tumuturo sa pagiging ganap na kapahayagan nito sa New Covenant, o New Testament. At bilang pag-uugnay sa gospel, ang type ay anino ng isang partikular na bahagi ng gospel. Halimbawa, from Old Testament, si Moises ay isang mahalagang propeta na ina-anticipate o inaabangan ang ultimate prophet na si Jesus sa New Testament. Si David ay isang mabuting hari na ina-anticipate o inaabangan ang ultimate king na si Jesus. May aspeto ng pagkakatulad at pagkakaiba na makikita sa mga analogies at typologies. Idagdag ko na rin dito yung comment ni John MacArthur. Sa Tagalog lang po ito. Sabi niya, kasama rito ang mga pangitain, mga simbolo at mga talinghaga o parables na nakasulat sa parehong tula, poetry, sa proverbs, prose o speeches. Bagaman nagkakaiba-iba ang anyo at estilo ng panitikan, lagi itong nagsisilbing pahayag ng Diyos tungkol sa nais siyang ipaalam sa kanyang mga tao. Ang unti-unting pahayag ng lumang tipan, progressive revelation, ay naglalarawan ng programa ng Diyos para sa pagtubos, God's program of redemption. Sabi sa 1 Peter 1:10-12, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ay ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo, para sa kanila, at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral na magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ng mga katotohanan ito. Maaring hindi man malinaw na nakita ng mga propeta ng lumang tipan kung kailan matutupad ang kanilang mga propesiya, ipinahayag nila na magdurusa si Kristo at pagkatapos ay luluwalhatiin. At itong gospel na ito ay naging malaking pagpapala at naging daan sa kaligtasan ng maraming mga tao. Then in Romans 15:4, anumang naisulat noon ay sinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi lamang sa panahon nila. On this case, ang kausap ni Paul ay ang mga taga-Roma. Hindi lang din sa mga taga-Roma, kundi maging sa mga susunod pang panahon. At inabot tayo ng biyayang ito ng Diyos. Makikita natin na itong kasulatan ay galing sa Diyos, salita ng Diyos. At yun ay napaka-importante. Great na yun, no? Kasi galing sa Diyos, nagsalita siya noon sa mga propeta. 2 Peter 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na-review natin kanina, 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Pero bukod pa sa katotohanan ito, ang sabi sa ating text, sa unang bahagi ng verse 2 o verse 2a, makikita ngayon dito yung contrast. But in these last days, kanina, noon, o long ago, He has spoken to us
to us by His Son. Kanina sa mga prophets or patriarchs. But this time, sino yung Son na tinutukoy? Of course, none other than our Lord Jesus. So ito yung unang punto na gusto nating tignan. No? Si Kristo ang huling kapahayagan at katuparan ng lumang tipan. Bagamat makikita man natin yung contrast nito, again, may iisang Diyos na siyang nagsasalita. Una, hindi para tignan at pagbanggain ang luma at bagong tipan na inferior ang OT sa NT o New Testament. Tulad ng una nating nabanggit kanina, mayroong pagpapabuti o progressive revelation. The writer is pointing out that the fullness of revelation is unique, final, and complete. So hindi ini-imply rito yung mga piecemeal revelation na binigay sa mga propeta ay mas mababa. Again, it was inspired by God. It was a progressive revelation. Ang sabi pa ng isang Christian author, constantly pointed toward the coming of the Messiah. And when Jesus finally came, He brought the very Word of God because He is the Word of God. End of quote. Hindi lang the very Word of God, kundi siya mismo ang salita, ang Diyos. Sa John 1:1 and verse 14, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalawatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at ng katotohanan. And then sa patotoo ni Apostle John sa 1 John 1:1, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, sabi doon, nakita, napagmasdan at nahawakan. Makikitang higit pa, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng anak na ipinapatotoo ng Kanyang mga tagsunod na kanilang nakita, nakasama, nakausap at nahawakan. Kaya wala nang iba pa na darating maliban sa Panginoong Hesukristo na dumating na 2,000 years ago sa kanilang panahon. At pagkatapos, natuparin niya ang plano ng Ama nung siya ipako sa krus, mamatay, ilibing at nabuhay sa ikatlong araw, nagpakita sa mga tao at umakyat sa langit na ngayon ay nakaluklok sa kanyang trono at nangakong muling magbabalik. So ang katotohanan ito ay magaganap sa kanyang second coming na, kung saan ay ating buong puso na hinihintay at may pananabik. We are blessed kasi nakita natin ang maliwanag na istorya ng Diyos. Yung kanyang kalooban sa story of God. Salamat sa Panginoon na pinakita ngayon sa atin na mga mananampalataya ang napakagandang istorya ng Diyos. Ang tanong na lang, nakapaloob ka ba doon sa istorya na yon ng Diyos? Well, kung ikaw ay nakikristo, nakapaloob ka doon. Sinungaling at bulaan ang mag-aangkin sa kanilang sarili, tulad ni Apollo Kibuloy, na siya ang appointed son of God. Blasphemous yun. Sinungaling at bulaan ng isang pastor ang mga ngaral na nagsalita sa kanya ang Diyos, halimbawa sa pamamagitan ng kanyang panaginip, at sasabihing makinig sa kanya dahil may sinabi sa kanya ang Diyos sa panaginip, pakinggan niyo ako. So hindi tayo naniniwala sa mga modern prophets. Hindi na. Sapat na ang salita ng Diyos o ang Biblia na meron tayo ngayon. Ang kailangan lang natin gawin, tayo na mga tagapangaral, ay ipangaral ng tapat ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. O noon sa pamamagitan ng mga panaginip na nangungusap ang Diyos. Ngunit itong mga huling araw, again on our text, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Final revelation na yon. Hindi kapakinabangan at walang saysay kung mga ngaral o magbabahagi ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ni Kristo ang isang tao sa pamamagitan ng mga gimmicks. Human strategy at hindi sa pamamagitan ng tapat, biblical na proclamation ng gospel. Ipapahamak mo ang iyong sarili at ang mga makikinig sa iyo. Tanging si Kristo ang ating ipapangaral. Then in verse 2b,
to chapter 3, verse 3, si Kristo ang kapahayagan ng kapangyarihan at kalwatian ng Diyos. Dito ngayon, nabibigyan din ng author at i-describe niya kung sino itong ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito sa talata, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siyang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Pinapakita rito na ang Panginoong Jesucristo ay siyang makapangyarihan. Na ang buong sanlibutan kasama na ang langit, ang mga lupa o kahit ang nasa ilalim nito, maging ang mga tubig ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nang ibig sabihin nito, siya'y naghahari sa lahat ng lugar o dako ng creation. Walang anuman sa mundo na nalikha na hindi sa pamamagitan niya. At siyang may kapamahalaan, otoridad at paghahari rito. Sa Colossians 1:16, mababasa ng ganito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sinabi rin sa Matthew 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Same with Romans 11:36, para sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Sa mga talatang ito na nabanggit, Colossians 1:16, Matthew 2:18, ng inheritance na ito sa Panginoong Jesucristo is the full extension of the authority that the Father has given to the Son. Ano ang implication nito sa atin? Kung si Kristo ang hari, may otoridad at kapamahalaan sa lahat ng bagay. Ang ating church o ang katawan ni Kristo, ang bawat isang may tunay na pakikipag-isa sa Kanya o kahit ang lahat ng mga tao. Tayo ng mga tinawag niya, mga pinili niya, ay nasa mabuting pamamahala ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Encouraging and comforting yun sa atin. Dahil yung Panginoong Jesucristo na nagsabi na nasa Kanya na ang lahat ng authority, ay nagsabi rin siya'y kasama natin. Yung God na nagkatawang tao, nag-incarnate, namuhay sa piling natin. At higit pa ay nasa puso at isip natin. Verse 3a, nakikita sa anak ang kalwatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Sa ESV, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Sobrang laking katotohanan nito sa anak na nagpapakita bilang tunay na Diyos. Unang sabi sa talatang ito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Metaphorically, sabi sa comment din sa ESV, it is viewed as light. At sa mga passage tulad ng 2 Corinthians 4:4-6, ang sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod nyo, alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwatian ng Diyos na nahayag sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Then in Revelation 21:23, hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod sapagkat ang kalwatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Nagpapakita rito na ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, ang glorious light of God. That Jesus is the full and definitive representation. Ito yung pangalawa. The exact imprint of God's real being o itong kanyang nature bilang Diyos. Kaya't ang anak ay katulad sa kalikasan ng Diyos sapagkat siya mismo ay ganap na Diyos. Sa lahat ng katangian at kakayahan, ang anak ay eksaktong katulad ng Ama.
And then ang anak na lumikha ng sanlibutan, Hebrews 1:2, ang siyang nagtataguy dito sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Then in Colossians 1:17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. And then pagkatapos siya magbigay ng paglilinis para sa mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa langit. Ipinapakita rito ang pagkakasunod-sunod ng mga gawaing pagtubos ni Kristo. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus bilang sakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan. Na ang ibig sabihin, si Kristo mismo ang nagbigay ng paglilinis para sa kasalanan. Ayon sa Mosaic Law, ang mataas na saserdote o pinakapunong pari ay kailangang maghandog na pampalubag loob sa Day of Atonement upang linisin ang bayan ng Israel sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Leviticus 16:29-24. Ang pinakapunong pari sa lahi ni Aaron ay isang makasalanan din at kaya't hindi niya magagawa ito ng ganap. Samantalang si Kristo bilang walang kasalanan at siyang tunay na pinakapunong pari ay ganap na natapos ang gawain ng paglilinis. Kaya tayo'y nakatanggap ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang punong pari sa lumang tipan ay nangangailangan ng mga handog na hayop para linisin. Unang-una na sa kanyang sarili at ang mga kasalanan ng mga tao. Pero si Kristo ay sabay na naging pinakapunong pari at siya mismong sakripisyo nang ialay niya ang kanyang sarili para sa paglilinis ng kasalanan at pagkapatawad dito. At ito ay minsanan lamang at magpakailanman na. Inialay ng anak ang kanyang sarili sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Tayo na mga makasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo nahugasan ng dalisay ng kapangyarihan nito. Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa langit. Ang sabi, dito sa pag-aaral na nakita ko din isang simboliko at nagpapahiwatig ng pribilehiyong ibinibigay sa isang pinararangalang tao. Ang ibig sabihin ito, ang anak ay may kapangyarihang mamuno sa kanyang kaharian sa mundo at nakaluklok sa ibabaw ng lahat ng espiritual na kapangyarihan doon sa langit. At ang kaharian ay sa kanya at ibinigay ng Diyos ang pangalan, higit sa lahat ng pangalan, na sa pangalan ni Jesus, bawat tuhod ay luluhod at bawat labi ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sobrang laking katotohanan po nito mga kapatid bilang ang ating Panginoong Jesucristo na ating hari ng ating buhay o ng ating church na ito. Then in verse 4, basahin ko na lang. Katulad po ng aking binanggit, tutuloy po natin ito sa susunod. Hindi man ako, maaaring yung mga kasunod ko na mag-share dito. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na binigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Okay? So nakita natin dito sa verses 1 to 3 na ang ating Panginoong Jesucristo ang huling kapahayagan at katuparan ng lumang tipan. Pangalawa, hindi lang si Kristo ang finality, kundi siya rin mismo ang kapahayagan ng kapangyarihan at kalwatian ng Diyos. So ito yung gusto nating makita sa pag-aaral na ito. Si Kristo, ang anak ng Diyos, ay dakila sa lahat. Sa pamamagitan niya, nilikha at pinangangalagaan ang sanlibutan. At siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Siya ang kalwatian ng Diyos, naglinis sa ating mga kasalanan at nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. At dahil totoo ito, hinihingi sa iyo at sa akin, sa bawat isa ang lubos na pagpapasakop, pagkilala at pagsunod sa nag-iisang Panginoon, propeta, pari at hari ng lahat. Dahil sa Kanya,
nakasalalay ang lahat ng sansinukob o itong sanlibutan ito, kasama na ang mga buhay natin ng bawat isa sa atin. Sa Kanya ba natin at wala nang iba pa na pinagkukuhanan natin ng ating lakas, karunungan, kakayahan, kaaliwan, kasiyahan, at kaligtasan sa buhay natin ito? Sa Kanya mo ba yan hinuhugot? Lalong-lalo na kapag tayo humaharap o lumalaban sa giyera ng kasalanan. Mga kapatid, si Kristo lamang at wala nang ibang tanging lunas sa ating pagtatagumpay laban sa panganib ng kasalanan, lalo na sa pagtalikod sa pananampalataya. Lalo na sa paglaban natin sa kasalanan. Patuloy nating ipaalala sa ating puso at isip ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang ito bukang bibig. Patuloy nating pag-aralan ang katotohanan sa Kanya at makikita natin kung gaano kabuti, kaganda at katamis ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit pa kasabay nito, hindi exempted ang lahat sa atin dito. Kahit pa kasabay nito, ang mga problema o hamon ng buhay, pag-uusig, kahirapan, o kahit ng sakit nakakaharapin natin. Mga kapatid at mga minamahal, patuloy tayong tumingin sa Panginoon at lubos na magtiwala lamang sa Kanyang kalooban. Kilalanin, sundin siya ng walang pag-aalinlangan at patuloy na mamuhay para sa Kanyang kaluguran, kasama ang bawat isa. Kasabay ng pagpapalakasan natin sa pananampalataya, sa tulong na rin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa atin. Ito ang nararapat nating gawin para sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa Kanyang kadakilaan, kapangyarihan at kalwalhatian. Si Kristo ba ang higit sa lahat sa iyo, sa iyong buhay? Siya ba ang pinakadakila at tampok sa iyong puso? Paano ka namumuhay? Makikita yon. Paano mo pinamumuhay si Kristo? Makikita yan sa iyong buhay, sa iyong pananalita, sa iyong iniisip at ginagawa. Paano ka namamahala sa iyong sambahayan o sa iyong pamilya? Makikita ang liwanag at ang ilaw ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Let's pray.